Mahal kong kapatid, sa pagturo ni Kristo ng talinhaga ay nakikita ang simulainding iyon na gaya ng sa kanyang sariling pakay o misyon sa sanlibutan. Upang makilala natin ang kanyang banal na katangian at kabuhayan, ay ibinihis ni Kristo ang ating kalikasan, at tumahan sa gitna natin. Ang Diyos ay nahayag sa sangkatauhan, ang nakukubling kaluwalhatian ay namalas sa nakikitang anyo ng tao. Matututuhan ng mga tao ang tungkol sa di nalalaman sa pamamagitan ng nalalaman. Ang mga bagay ng langit ay inihayag sa pamamagitan ng mga bagay ng lupa, ang Diyos ay napakita sa wangis ng mga tao. Kaya gayon din sa mga turo o aral ni Kristo, ang di nalalaman ay inilarawan sa pamamagitan ng nalalaman, ang mga banal na katotohanan ay inilarawan sa pamamagitan ng mga bagay ng lupa na kilalang kilala ng mga tao. Ang wika ng kasulatan ay, lahat ng mga bagay na ito'y sinabi ni Jesus sa mga karamihan sa mga talinhaga, upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta, na nagsasabi, "Bubukahan ko ang aking bibig sa mga talinhaga, sasaysayan ko ang mga natatagong bagay buhat ng itatag ang sanlibutan." Isa ang mga likas na bagay ay siyang medium para sa espiritual. Ang mga bagay ng katalagahan at ang karanasan sa buhay ng kanyang mga tagapakinig ay iniugnay sa mga katotohanan ng sinulat na salita. Sa ganitong pag-akay sa isip mula sa likas hanggang sa espiritual na kaharian, ang mga talinhaga ni Kristo ay mga kawing sa tanikala ng katotohanan na ipinakikipagkaisa ang tao sa Diyos, at ang lupa sa langit. Sa kanyang pagtuturong hango sa katalagahan, si Kristo'y nagsalita tungkol sa mga bagay na sarili niyang mga kamay ang gumawa, at mga bagay na may mga katangian at mga kapangyarihan na siya na rin ang nagbigay. Sa kanilang orihinal na kasakdalan, ang lahat ng mga nilalang na bagay ay isang kapahayagan ng isipan ng Diyos. Kina Adan at Eva sa kanilang tahanan sa Eden, ang katalagahan ay puno ng karunungan ng Diyos, at batbat ng banal na turo. Nagsalita ang karunungan sa paningin, at ito'y tinanggap sa puso, sapagkat sila'y nakipag-usap sa Diyos sa kanyang mga gawang nilikha. Kapag karakang ang banal na mag-asawa'y nagsisalansang sa kautusan ng kataas-taasan, ay napawi sa mukha ng katalagahan ang kaningningan o kaliwanagang nagmumula sa mukha ng Diyos. Ang lupa ay pinapangit at dinamhan ngayon ng kasalanan. Gayunman, maging sa pangit nitong kalagayan, ay marami pa ring maganda na nananatili. Ang mga nakapagtuturong aral ng Diyos ay hindi napapawi, kung mauunawaan ng tumpak. Ang katalagahan ay nagsasalita tungkol sa lumikha sa Kanya. Noong mga kaarawan ni Kristo ay hindi nakita ang mga aral na ito. Halos tumigil na ang mga tao na makita ang Diyos sa Kanyang mga gawa. Nagladlad ng lambung ng kapanglawan ang pagkamakasalanan ng sangkatauhan sa ibabaw ng magandang mukha ng nilalang, at sa halip na ipakita ang Diyos, ang Kanyang mga nilikha ay naging hadlang na nagtatago sa Kanya. Ang mga tao'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lam-alang. Sa gayon ang mga hentil ay nagwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Isa kaya sa Israel, ang aral ng tao ay ipinalit sa turo ng Diyos. Hindi lamang ang mga bagay ng katalagahan, kundi ang serbisyong ukol sa paghahain at ang mga kasulatan na rin, na ibinigay na lahat upang ihayag ang Diyos, ay pinasama at isininsay ng gayon na lamang na anupat ang mga ito ay naging paraan ng pagkukubli o pagtatago sa Kanya. Sinikap ni Kristo na alisin niya ang nagpapalabo sa katotohanan. Ang lambung na iniladlad ng kasalanan sa ibabaw ng mukha ng katalagahan, ay pinarituhan niya upang hoiin, na ipinamamalas ang kaluwalhasyang ukol sa espiritu na ipinaaaninag sa lahat ng mga bagay na nilikha. Inilagay ng kanyang mga salita ang mga itinuturo ng katalagahan at pati ng Biblia sa isang bagong anyo, at ginawa ang mga ito na isang bagong pahayag. Pinigdal ni Jesus ang magandang liryo, at inilagay iyon sa mga kamay ng mga bata at mga kabataan, at habang sila'y nakatitig sa kanyang sariling batang mukha, na namumurok sa liwanag ng mukha ng kanyang ama, ay ibinigay niya ang leksyon, wherein ninyo ang mga liryo sa parang, kung paanong nagsisilaki sa kapayakan ng likas na kagandahan, hindi na nagpapagal, ni na nagsusulid man, gayon may sinasabi ko sa inyo, na kahit si Salomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Pagkatapos ay sumunod ang matamis na kasiguruhan at ang mahalagang aral, ngunit kung pinararamta ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay, at sa kinabukas ay iginagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong peraramtan niya, o kayong kakaunti ang pananampalataya.
Dahil sa tinapos mo ang video ito, pakitulungan mo naman akong suportahan aking YouTube channel, sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, malaking tulong na po yan sa akin. God bless po sa'yo.